Talaga siya. Yes, opo. Hito Cup Culinary and siya talaga, passion niya talaga ang pagluluto. Ako hindi ako masyado, Kapampangan ako, mahilig ako kumain. Kasi Kapampangan. Kaya nga po pinag-combine yung French, Kapampangan at pagiging Bicolano. Oo, yung nanay at tatay ko. Ako, wala kasi akong tiyaga nung matagal akong nagluluto, naghihiwa. Pero meticuloso lang yung aking taste buds pagdating sa Filipino food. Mapagmamalaki naman po namin sa Dad's Diner, elevated Filipino cuisine ito. So, kung ikaw sanay ka na kumakain ng bulalo, o ng dinakdakan, o ng basisig, dito po talagang magugustuhan nila. Kasi syempre, meron ding ibang ingredient na nilalagay si Christopher. Ano specialty niyo? Specialty namin, different kinds of bulalo. Ang bulalo, akala natin bulalo is ano lang, yung the usual, yung order natin sa Tagaytay, sa Batangas. Pero hindi po ganun lang ang bulalo. Meron kaming bulalo kansi, yun. So, meron din kaming bulalong sinigang, meron kaming bulalong kare-kare, meron kaming sizzling bulalo. Kaya na sabi ko nga, etong mga bulalong to dito sa Dad's Diner, parang ito nire-represent nito yung pagsasama namin mag-asawa na very versatile, minsan sizzling, minsan aasim din, di ba? Pero mas marami yung, alam mo yung katamtaman yung timpla. Ano favorite mo? Ako, personal favorite ko, syempre yung classic, bulalo daw, bulalo supreme, at saka po yung bulalong kare-kare, dahil Kapampangan ako. Uulam ka, anong gusto niya ni Christopher? Uulam ako, I think, bulalong sizzling. Talaga, bakit? Kasi si Christopher, though medyo hindi na siya masyado kumakain ng beef, pero yun, meat eater si Christopher. Actually, mas steak din siya. Pero kung pagkain dito sa, sinasabi niyo po, dito sa Dad's Diner, ayun, at saka, isa sa kanyang specialty dito na favorite device na nagpunta siya dito is dinakdakan. Ilocano kasi yun. Favorite, ano yan, ang original Ilocano dish. Pero tuwa ko kasi pasado kay Vice, sabi nga niya, ang sarap nung dakdakan nyo, hindi ako na-insulto bilang Ilocano. Kasi di ba minsan pag hindi magsarap yung pagkakaluto, may insulto ka bilang, di ba? Pero siya, I'm glad na pasado sa kanya. To think, ang dami niya na natikman siyempre na iba't ibang dishes, di ba? At dinakdak. Nagluluto ka pa? Nagluluto po ako pero yung napakabihirang pagkakataon, tsaka simple-simple lang. Like, pesto na pasta na natutunan ko pa kay Carmi Martin. Ito yung pesto na out of scratch. Ano naluluto mo kay Christopher? Dati to nung hindi pa, wala pa siya mga oh my god, mga adobong atay balunan. Yan. Specialty ko yan kasi ang tagal ko talagang pakuluan yung atay balunan para malambot pag kinain niya. Eh bakit may gout na siya? Ang hata pa ni Tupe Eh kasi nga po, dahil mas meat eater siya kaysa sa akin. Although, wala naman po siyang maintenance, wala pa kami, thank God, dahil ang aming health ay in good condition pa rin, kahit na kami nasa 40s. Sino ang unang mas natutong magluto ng recipe kayo sa inyong dalawa? Ay, si Christopher po. Si Christopher, ang parents niya before restaurateur. So, bata pa siya, tapos syempre French din yung father niya. Kaya po siguro nandun yung talagang kahiligan niya magluto, passion niya talaga na kumain. Minsan, alam niyo, sabi ko nga, magaling talaga yung asawa ko kasi minsan kung ano lang yung available sa ref, kukunin niya, halimbawa kung may pasta lang, may herbs lang na available, tapos sa ref kung ano may natirang meat, pagsasama-samahin niya, ang sarap ng pasta. Parang minsan olive oil lang na may konting herbs. Ano to, bebe? Lumilitaw yung pagiging French. Yes, so yung creativity niya sa French. Tapos di ba po nag-work siya before sa Monaco, in front of Monaco Palace. So meron doon parang deli eh. So gumagawa siya sandwich, ganyan, biro mo, nasa harap niya lang yung Monaco Palace, di ba? So gumagawa siya ng sandwiches, ng mga salads, and even yung mga viand din, di ba, na French, ayan, French food. So, nagtulog parang sa Christopher sa isang pagkain, ano siya? Yun nga po, para sa akin, classic bulalo supreme siya. Kasi po, classic bulalo supreme. Kasi, syempre, all-time favorite kasi yon. Kaya gusto ko para. Pork. Pork, meron. Opo. Meron kami dinakdakan. Yan. At yung, syempre, yung iba naman po, kasi parang marami na ngayon, gusto nila healthy. So, isa rin sa pagmamalaki namin. Mamaya makikita nyo po ang aming flaming chicken. As in, umaapoy. Teka. Yes, ako. Yun ang favorite ko sa bulalo. Yung iba natatakot kasi awa naman ng Diyos, wala pa akong dapat ikatakot. Pero syempre, in moderation. Ako naman po, wala ako yung diet ka, ganyan. Hindi. Pero medyo fasting lang ako sa umaga. Mga 3 na ako kumakain. Hanggang siguro 7. Pero after that, ayun, wala na. Pero okay akong kumain kanin, okay akong kumain ng karne, pero sobrang in moderation lang. Dad, di ba, anong wedding anniversary nyo ngayon, di ba? Anong year na nga ninyo?
21st wedding anniversary namin last January 23 and 32 years of togetherness. Ngayon, saan mo ikukumpara yung relasyon nyo, pagsasama nyo ni Tope? Ano po, syempre, ang dami namin pinagdaanan. Sa totoo lang po, siguro, na-reach na namin yung maturity ng aming relationship. Ngayon, hindi yung maliit na bagay, pinag-aawayan pa, hindi na. Ngayon, pareho kaming nagkaroon ng adjustments, nagkaroon ng maturity pagdating sa relasyon, at we choose our battles, yung pwedeng pagtalunan at pag-awayan, sige. Pero yung pwede naman palampasin, tama na, di ba? Kasi hindi naman makakatulong. Tsaka sabi niya, at the end of the day, kung hindi naman natin ito ikapaghihiwalay, kasi napakaliit na bagay lang, sayang ang oras pagtalunan at pag-awayan. Ano yung pinag-aawayan nyo ba? Maliliit na bagay na, late ako. Medyo mabagal kasi ako maligo, mabagal akong kumilos, kasi nga, dahil nanay ka, di ba? So medyo multitasking ako. Minsan, ang dami kong stasyon, pupunta muna ako sa school ng mga anak ko kasi may family day, segue ako sa taping, tsaka pa lang ako pupunta. So, yung mga ganun niya, minsan, ano ka ba, Lydia? Sabi niya, hindi ka pwedeng lagi nagmumultitask. Pero we can help it pag nanay ka, I think, di ba? Parang instinct mo na yon. Nature na natin mga babae po na nagmumultitask. Gladys, dumating ba sa point na muntik na kayo magkahiwalay? Hindi naman po sa hiwalay, pero yung siguro, yung medyo isa sa mga grabing pinagtalunan namin before, ganyan, is yung to prioritize yung ano namin. Like before, parang nag-o-office pa ako noon, di ba? Parang MTRCB din ako noon, tapos syempre nagtitaping din ako and all. Tapos, hindi ko lang ma-manage siguro that time yung kung paano mas ipa-prioritize yung, syempre, andyan yung asawa ko, yung pangangailangan ng asawa ko, my kids, dumadagdag pa lang yung mga anak namin noon. So, yun lang naman po. Pero, nasolusyonan, napag-usapan, at higit sa lahat, tingin ko po, yung guidance talaga ng Panginoon ang pinaka-importante. Kahit hindi mo masasabing hindi na kayo mag-aaway, hindi na kayo magtatalo ever, hindi ko masasabi yun. Pero importante, yung faith ninyo intact. Kaya isa po yun talaga sa I think, lagi na tinatanong, anong sikreto? Tingin ko hindi sikreto, kung hindi, ano yung pinaka-biggest factor. Kaya kami, until now, 32 years, di ba? I think, or I guess, I'm sure actually, ito po yung faith namin together. Pero ano pa rin, active pa rin yung ang intimate moments. Yung sexual relationship. Ay, isa po yan sa talagang maipapayo ko kahit sa mga bago mag-asawa o sa mga mag-asawa. Dapat hindi nawawala. Gano'ng kadalas ang intimacy? Hindi nga minsan eh. Madalas? Kailangan pa rin active tayo. Pwede ba sa punto na parang katlo ko, may Ay, napansin ka na gano'n siya? hindi. Awa naman po na Diyos si Christopher. Yung disiplina niya pagdating doon, di ba? Na to stay faithful, not just to me, but to our family. Napakalakas ng asawa ko, self-control. Sa totoo lang sabi niya, hindi madali. Mahirap yun. Oo, sa gwapo nito. May mga temptation na, yung sabi, asawa ko, ang gwapo, di ba? At the same time, syempre, matalino rin, di ba? Tsaka so, tas family man, makikita mo yung talaga pagmamahal sa pamilya. Minsan, ang lakas maka-attract nun di ba? Sa ibang, pero, ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, yung asawa ko, ay siguro, rin ng ama, na hindi siya, paano ginagawa niya para hindi siya matukso? Kaya kailangan ng tulong ng asawang babae doon, sa part na yon. Para hindi ka matukso, para hindi ka matempt, ika nga, di ba? So, pag kailangan niya, give ka agad. Kaya kung ano man yung, not just yung physical needs, diba? Kung ano man yung pangangailangang emosyonal, di ba? Even mentally, di ba? Respect. Sabi ko nga, sa mga mag-asawa, okay lang po, nag-aaway pa rin diyan. Pero mag-away kayo bilang mag-asawa. Mag-away pa rin kayo na may respeto sa isa't isa. Huwag namang magmurahan, di ba? I'm sure, dumating yung pagkakataong sobrang frustration mo, napapamura ka. Pero wag yung partner mo murahin mo, wag yung asawa. Yung sitwasyon, pwedeng yun ang mapamura ka. Pero hanggat maaari, yun kasi ang hirap bawiin ng salita. Resist tuloy pa rin intimacy. May plano pa rin kayo magkapag-ulit. Ano ba? Mag-48 na ako, no? Hindi na. Eto na, may baby akong bago, mamaya i-announce ko kasi may bago na akong vlog. Di ba? Sa may vlog. Ngayon mo lang naisipan? Oo, late bloomer na ako, alam ko, pero kasi po dati, tagal na, di ba last year pa yata yan, hindi matuloy-tuloy kasi nga po, una-una, gumawa ako ng movie, may MMFF kami, may ginagawa ko Netflix film. Gusto ko kasi when I do something, hands-on ako eh. Paano ko nirepack isa-isa yung mga gifts ko sa inyo mamaya? I was personally, yes. Kasi gusto ko talaga, may love. Gusto ko talaga labor of love. Ba't wala ka nakikinig ng piyesta ngayon? Ay, syempre medyo natapos ng Pero may mga ilang nila,
yan, mamaya, parang raffle. Pero syempre, opo. Maganda bakit na yung pelikula? Tuloy na ba yung pelikula nyo na okay na ulit din kasi Alala ko, hindi pa nagmamaterialize, pero alam mo, in God's perfect timing, I believe at naniniwala ako talaga na maisa sa katuparan yan. Basta right time, syempre schedule ng bawat isa. Importante na magharap-harapin, di ba? At maging okay ang bawat isa. Yun nga tatanong ko, okay na ba sila? Okay na ba? Hindi ko alam kasi hindi ko naman sila tinatanong about that. Pero, actually, ang nilalambing ko sa kanila, pwede ba kayong mag-guest sa vlog ko? Together! Ano sagot? Hindi kasi yung isa kasi 'di ba busy pa sa kanyang Political career. Political career. Tapos yung isa naman na ating kaibigan din, syempre meron siyang iba ring mga pinagkakabisihan ngayon. Pero alam mo, feeling ko lang ganun ako kalakas sa kanila na hindi nila ako matatanggihan. Feeling ko lang. Thank you, Glad. I love you.